sa tala. Hanggang sa sumapit ang araw na eleksyon. Hanggang sa 2 araw makalipas, nang sa diputado na lundasan ay masawi. Hindi nga ho ba sinabi ko na sa inyo, nandun ako nang magalap ang papatay? Kung ganoon ginawa Aguinaldo, paano nangyari sa araw ng eleksyon, kayo ay nasa sarili ninyong bayan sa Tarlac, samantalang ayon sa tala, kayo'y bumoto. Tutol po ko kagalang-galang ako. Pagkatanong ng ginong tagapagtanggol ay isang pananalakap. At ang kanyang mga sinabi walang katotohanan. Colonel Francisco, may po ba may pinagbabatayan sa inyong ipinahayag? Meron po kagalang-galang ako. Galang-galang na hukon. Narito po ang kasulatang nagpapatunay na si Ginoong Aguinaldo ay bumoto sa Tarlac. Nariyan ang electoral census na nilagdaan ni Ginoong Aguinaldo kasama ang mga pidapit na pinirmahan ng mga taong nakakita sa kanya na lumabas at pumasok sa presinto noong araw ng botohan. Ipagpatuloy niyo ang pagtatanong. Salamat po, kagalang-galang na hukon. Ginoong Aguinaldo, sinabi ninyong si Ferdinand ang nasa sakdal ang siyang pinili sapagkat siya minor de edad at wala pang pananagutan sa batas. Yun po ang sabi nila. Sinong sila, Ginoong Aguinaldo? Ang mga tao nagturo sa inyo kung ano inyong sasabihin dito sa harap ng hukuman? Ang ibig kong sabihin sila ay ang mga Marcos. Yun po ang aking narinig na kanilang pinag-uusapan. Kagalang-galang na hukom. Alam po nating lahat na sa ating mga Pilipino ay mahalaga ang 18 taong kaarawan ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang bata ay pangalan. Ito'y ating ipinagdiriwang at ipinagsasaya. Alang-alang sa pagtuntong ng may kaarawan sa hustong gulang. Paano po ito maaaring makalimutan ng mga Marcos? Samantalang wala pang 2 linggong nakakaraan bago ganapin ang eleksyon noong taong 1935 ay idinaos ni Ferdinand ang kanyang 18 taong kaarawan. Alam ng kanyang mga magulang at kaibigan na siya nasa hustong gulang na. Kung kaya siya magkakasala, siya'y parurusahan ng batas. Gino, ano ang katungkulan ninyo sa Universidad ng Pilipinas? Opo, ang tagapamahala ng mga baril na ginagamit ng mga estudyante sa kanilang pagsasanay bilang mga ROTC. Ano ang uri ng baril na ginagamit ninyo sa pagsasanay na ito? Rifle 22 po. Gino, bagamat hindi pa napapatunayan ng mga dalubhasa, ay pinipilit ng panig ng taga-usig na ang sandatang ginamit sa nasawi ay kalibre 22. Noong taong 1935, sa pagitan ng petsa Setyembre 15 hanggang Setyembre 23, wala ba kayong natatandaan sa inyong pamantasan na nawala ng gayong uri ng sandata? Wala po. Natitiyak ninyo? Opo. Yan po lamang at maraming salamat. Nasa panig ng taga-usig ang pagtatanong sa saksi. Wala pong ibig itanong ang panig ng pag-uusig. Taga-bata kayo, Ginoong Pat. Opo. Bilang butante, kayo ay umi sa inyong bayan para sa eleksyon noong taong 1935. Opo. Sa inyong pag-uwi, wala ba kayong natatandaan mga pangyayaring may kaugnayan sa usaping ito? Nakasabay ko po ang nasa sakdal sa train. Nang kami po lumipat sa La Union, katabi po kami sa upuan. Pagalang-galang na hukom, ibig ko lamang pong tawagan ang pansin ng hukumang ito sa nakaraang pahayag ng nakaraang saksi si Ginoong Aguinaldo na ang pagbabalak daw para sa tinangkang pagpatay sa nasawing kinatawan ay naganap noong Setyembre 15 at ayon pa rin sa kanyang pahayag ay siniguro niya na ang nasa sakdal ay kaharap sa pagkakataong iyon sa pagbuo ng isang balak. Kagalang-galang na hukom, sa mga sandaling ibig palabasin ng taga-usig na ang nasa sakdal ay nakikipagbalak pumaslang, siya ay nasa Maynila pa at naghahanda pa lamang bumalik sa kanyang bayan. Three cheers for Ferdinand Marcos! Hep, hep! Hep, hep!
maririnig natin ang lalaking nagbigay ng karangalan sa ating universidad at sa ating lahat. Si Ferdinand Marcos. Kagalang-galang na Pangulo, mga minamahal kong mga guro, at mga pinakamamahal kong mga kamag-aral. Ang karangalang ito, mga minamahal kong mga kamag-aral, ay sadyang napakabigat kung sasarilinin kong mag-isa. Kaya't, kung pahihintulot ninyo, ay nais ko kayong hatian sapagkat talagang iyan naman ang nag-udyok sa akin upang ako'y magsumikap, magtiyaga sa aking pag-aaral dahil sa pagmamahal at pagdakila ko sa universidad na ito at buong pusong nagmamahal sa inyong lahat. Pagpamunin niyong gambalain ko ang kasayahan ninyo ito. Aparito kami upang kadakpin. Ano naman? Ako'y pinalalayang pansamantala sa pamamagitan ng piyansa. Ang iyong piyansa ay pinawalan ng bisa at ang hatol ng hukuman sa iyong kaso ay binaba na sa lawag at napatunayan ko ay nagkasala. Ha? Napatunayan nagkasala si Ferdinand? Opo. Hindi maaari magkagayon. Sapagkat sa ganiwanan ng paglilitis ay hindi nila napatunayan ang kasalanan ibinibintang nila sa akin. Wala ka nang maraming sinasabi. Mandamihan to the resto. At ang utos sa amin ay daling ka ngayon sa lawag. Ako'y nananalig na magtatagumpay din ang katotohanan sa bandang huli. Silencio! Kagalang-galang na. Kung ako man ay umaharap sa hukumang ito, bilang isang sentensyado, isang nagkasala, o isang kriminal, ayon sa mata ng ating lipunan, ay naniniwala pa rin ako na ang ating mga batas ay hindi nilikha upang gawin lamang kasangkapan sa paghihiganti. O nga't ang batas ay nilikha lamang ng isipan ng tao. Subalit ito, kagalang-galang na hukom, ay nilikha ayon lamang sa malinis na konsensya ng tao at ng kanyang maunawing puso. At dahil dito, ay tinatawagan ko ng pansin ang maunawing puso ng hukumang ito. Hindi lamang sa sarili kong kapakanan, kung hindi alang-alang pa rin sa karapatan ng ibang nilikha na sa kanila ring kawalang malay ay maaari nilang sapitin ng ganitong kagipitan pagdating ng araw. Ang sinumang nahatulang mabilang nang dahil lamang sa pinagbuhol-buhol ng kasinungalingan ay walang salang lalasap ng pagdurugo ng puso. Malabis na pagtutol ng buti. At kung ang pagtutol na ito hindi didinggin ang hukumang ito, ay mawawalan ng kabuluhan ng ustisya. Mawawalan ng halagang demokrasya. At ang sinumang nasa aking katayuan, ay mawawala na rin ang paniniwala sa kanyang kapwa-tao. At pag nagkagayon, ay tuluyan na rin mawawala ng paniniwala sa Diyos. Kaya tulungan ninyo ko. Tulungan ninyo ko kagalang-galang na hukom na may paglabang ko ang sarili kong katwiran. Sapagkat ayokong sapitan ng ganitong pinakamababang uri ng pagkatao. Ang mawala ng kaluluwa. Dahil sa iyong kabataan at ipinamalas na katalinuhan, ay ibig kong malaman mo na isinagawa ko na ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo. Ipinadala ko na sa ating Pangulo ang aking kahilingan na ikaw ay mabigyan ng ganap na kapatawaran. Wala akong hinahangat kung hindi ang katotohanan.
Kung ibig ninyo ako matulungan, ay inihiling kong bigyan niyo ako ng pansamantalang kalayaan upang mayanda akong binabala kong pagharap sa Korte Suprema. Ikinalulungkot ko. Pero sa ganitong uri ng krimen, ang isang taong nahatulan ay hindi na maaari bang bigyan ng pansamantalang kalayaan. Yan ang batas. O, dapat na namin yan. Silencio! Wala. Isa pang pagkakaingay at palalabasin ko na ang lahat ng nanonood sa bulwagang ito. Kagalang-galang na ho. Marahil ay alam na ninyo na hindi na namin makakaya makabayad sa abogado. Ang konting kwartang natitira sa amin ay naubos na sa kasong ito. Kaya't wala nang nalalabi kundi ang gamitin ko na lamang ang aking pinag-aralan sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Ngunit paano? Paano ko magagawa ito kung nasa loob ako ng bilangguan? Wala akong magagawa. Masakit ang matumada. Sa isang malayang pamumuhay sa labas ng kulong, naglalaho ang paniniwala at pagtitiwala sa kapwa. Nawawala ng puwang sa lipunan. Tumitikas ang puso. Nagiging kaaway ng tao. At nakadarama ng pag-iisa laban sa buong daigdig. At kung naparusahan ay nasa panig ng katwiran, lalong tumitindi ang hinanakit. Para sa kanya, ang bilangguan ay libingan ng mga buhay. Walang pangalang kamatayan. At kung ang maghatid sa kanya sa ganitong kamatayan ay pawang kasinungalingan, ang pag-aalsa ng kaluluwa ay walang pagkapawi. Maaari siyang magpamalas ng panglabas na kahinahunan. Ngunit sa ilalim nito'y nag-aalab ang damdamin laban sa kabuktatan ng mga nagpapairal ng batas. Makabit man ang kalayang pagkatapos ng maraming panahon, ang kamalian ay hindi na may tutuwid at ang sugat ay hindi na maghihilom ng walang bakas. Nato, anak, ginalang kita ng paborito mo. Maraming salamat kayo naman. Anak tatang, maaari pa rin yung padala dito ang lahat ng libro ko sa bahay. At saka, padala mo ninyo ako ng maliliit mga papel. Kailangan ko lamang mayanda ang lahat ng dapat kong gawin pagharap ko sa Korte Suprema. Babayan mo yun. Dadaling ko lahat dito. Hindi lamang yan. Pupuntahan ko pa ang iyong mga tiyuhin at titignan ko. Kung anong kakailanganin mo rin, dadaling ko rin lahat dito. Maraming salamat po, tatang. Palagay ko makakatulong ako. Ito, Gobernador. Kumusta po? Kumusta kayo? Buti po. Okay. Buti po. Kung talagang desidido na ang bata, may paglaban niya ang kanyang kaso, kakailanganan niya ang mabuti-buting lugar. Paano ba naman siya makakatrabaho dito? Eh, kay dilim-dilim at ni walang hangin. Tama po yan, Tinay. Wala ko tayong magagawa, Gobernador. Bakit wala? Sumunod kayo sa akin. Halika kayo. Oh? Yes. Sa palagay niyo kaya makapagsusulat ka na rito? Ang ibig ninyo sabihin, ay maaari ko magamit ang opisina ito. Oo, iho. Inaayos ko ito para sa iyo. At kung ano pa ang kakulangan mo, magpasabi ka lamang sa akin. Salamat, Gobernador. Salamat. Maraming salamat, Gobernador. Tinitiyak kong gagawin ko lahat ng aking magagawa para hindi naman masayang ang inyong pagpapagod. At nubayan ka ng Diyos. Buenas, Gobernador. ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor Marcos. Señora. Ferdinand,
Meron ng magandang balita para sa iyo. Tinanggap na ng ating Pangulo ang aking kahilingan upang ikay mabigyan ng kapatawaran. Pari